Sa trahedyang naganap sa Tacloban kung saan ilang estudyante ang namatay at ang mga akusado, 14 and 15 years old, sino ang may pagkakamali dito? Sinong may pananagutan? Ito si Attorney Mike Operario. Himayin po natin ang balita na ito. Kamakailan nga lamang ay binulagan na naman tayo ng isang trahedya. Hindi pa tayo nakaka-recover ang bansa dito sa trahedya ni Baterbonia, isang up-and-coming basketball player na namatay under the control of the school. At eto na naman, mga estudyante, high school students, pinagbabaril ng kapwa nila estudyante. Although ang pamamaril ay normal lang nangyayari sa ibang bansa, kagaya na sa Amerika, na ilang ulit itong nangyari sa Pilipinas. Ngayon ko palang matatandaan na merong isang estudyante na binaril ang ilan sa kanyang mga kapwa estudyante in a mass shooting incident. Ang mas nakakalungkot dito, tila lumalabas sa mga ebidensya na nag-gather na bago pa man nila isinagawa ang pamamaril na ito, alam ng mga bata na hindi sila magiging criminally liable under sa batas. At may nakapagsabi sa kanila at nabasa nila na because they are 15 years old and below, they are exempted from criminal liability. At alam na ng buong Pilipinas so sino may author ng batas na ito. Ito po ay creation nila Kiko Pangilinan. At under the support at saka pag-push ng mga interest groups noon na naglalabi for this law. At usually, nung panahon po na yan, ang mga naglalabi dito ay yung mga involved sa juvenile justice, in the DSWD, pati mga NGOs, at mga nagsasabi na sila ay for the interest of the children. Alam niyo po, noong 1991, ako po ay naging isang volunteer street educator sa Maynila. Habang ako ay estudyante ng batas sa San Beda, ako po ay nagtuturo ng mga street children sa Kamaynilaan. Sa ilalim ako ng LRT, sa Luneta, sa PICC. Iniipon namin ng mga kabataan at amin silang tinutulungan. At sa pakikisalamuha ko sa mga bata na ito, naalaman ko na sa murang edad ay they have acquired already a criminal mind. Specific example niyan, nung bago pa lang ako nagtuturo dun sa mga bata, maraming mga bata yung lalapit sa iyo, nagpapaampon, isama daw sa bahay. At winarningan ako ng isang house parent noon. Sabi niya, huwag kang magpapadala sa ganyang mga estilo. Sabi niya, mahal natin yung mga bata na yan, pero you should understand na ang kaisipan nila, ang training nila dito sa kalsada is that they have become street criminals. Ang gagawin pala nila, kukunin ang tiwala mo, papasama sa bahay, titira sa iyo ng mga 1-2 araw, after that, bigla na lang siya mawawala at ninakawan ka na pala. So, ang mga bata na ito doon sa isip ng yung mga nag-create ng mga NGO, marami diyan kasi yung mga, alam niyo, hindi naman mahihirap mga sosyal, yung mga mayayamang sosyalera, ng mga matrona, ng mga may edad na wala nang magawa sa kanilang career or sa buhay, sa pera. Ang gagawin nila, magtatayo ng NGO para magmukha, tumutulong sa mga bata. Pero sa totoo, minsan hindi naman sila aktual na sumama doon sa mga bata. Hindi nila alam yung totoong sitwasyon. And after a year, or less than a year of being a street volunteer, kasi medyo idealistic ako, na akala ko yung lahat ng mga taong makakasama natin dyan ay yung mga taong nagtatrabaho para sa welfare ng mga bata. I was so disappointed to see na marami pala dito sa mga supposed NGOs na to na supporting street children are using the children for show, para lang maipakita sa marami na sila ay may mga NGO, na sila ay tumutulong, mabubuti, mababait, kasi may mga foundation sila na tumutulong sa mga bata, but they are not really for the welfare of the children. Maraming kaipokrituhan sa mga ganitong klase ng mga movement. And isa itong batas, yung batas na ipinasa na ito ni Kiko Pangilinan, yung amendment sa juvenile justice na nagbababa ng criminal liability from pagtataas ng exemption sa criminal liability from 12 to 15. Ito po ay isa sa mga batas na itinutulak ng may mga woke agenda na tinatawag, yung
ultra-liberal na ang tingin sa lahat ng mga kriminal ay mga biktima. At feeling nila dapat ang mga kriminal na ito ay sila ang mga dapat na tinutulungan. And without even understanding kung ano talaga ang nag-uudyok dito sa mga kabataan para maging kriminal. Nung ipinasa po ito agad ni Kiko Pangilinan itong batas na to, immediately in its implementation, nag-search ang krimen na ginagawa ng 15 years old and below. Because the criminal syndicates started recruiting children below 15 years old and below to perform the crime kasi kahit na mahuli, hindi naman sila po pwedeng makulong. At ito kitang-kita dito sa nangyari sa Tacloban, yung mga bata mismo, they are acting with discernment. Alam nila yung kanilang ginagawa. Alam nila that they will be exempt. So it's okay for them to kill and to shoot other people. So, ang failure dito is in the law itself. There is already a failure of the law. There is a failure of the system. There is a failure of the values ng meron tayo sa ating mga tahanan. Muli makikita ninyo dito yung karakter ng mga involved, may tiyahin na pulis or magulang na pulis, at paulit-ulit yan because I have seen yung mga anak na mga abusadong pulis, sigurado abusado rin kasi itinuturo ng mga magulang nila sa kanila na dapat ikaw ay siga, basta may baril ka, ikaw ay katatakutan, pwede mong gawin lahat ng illegal dahil sa ikaw ay may kapangyarihan. So in general, hindi lang yung mga bata dito nag-fail, hindi lang yung school system, it is society in general that is failing right now. At pag hindi natin ito na-check with the proper discipline, ay it will spiral out of control. At ngayon, busy-busy na naman itong Malacanang, itong yung mga tawag nila DDH, yung diehard Duterte haters. Biglang itinutulak na papunta pati sa mga Duterte. 4 na taon nang hindi presidente si President Digong. Ito ginagawang failure daw ni Duterte. Parang itong si Falsis, na suspended siya ng Supreme Court. Nagkaroon daw siya ng Duterte virus. Everything na palpak na mangyayari sa ating pamahalaan ngayon, ang gagawin nila, ang lame excuse of this government is to blame it on Duterte. Hindi naman po tayo mga tanga. Itong mga ito na parang feeling nila, basta inulit mo ng inulit yan sa mga tao, utuin natin sila ng utuin na kasalanan ito ng Duterte, maniniwala din ng mga iyan eventually. No, it's not. It's not working. Kaya itong rating ng presidente na pababa ng pababa, Madam Claire Castro, it's not working. Your strategy is not working. It is working for you kasi may trabaho ka pa, pero it's not working for your client. And yung mga tao, yung mga mamamayan, alam na namin kung anong totoong nangyayari dito. This law should never have been passed in the first place. And kahit na yung mga senador or legislators or yung mga sumunod na mga mambabatas noon, I will still also blame them for not correcting this law na dapat noon pa ito ni-repeal, dapat noon binago na ito. Ngayon nakikita na natin ang negative effect nito. Wala pong masama if we treat criminals at criminals. Totoo yan, yung mga minors should be treated differently, pero hindi ibig sabihin na yan ay huwag natin silang bigyan ng pananagutan. Ang mga bata ngayon, mas mabilis na silang pag-mature. They know this is the age of information. Information travels very fast. At madali silang matututo. At yung age of discernment ngayon ay mabilis din dumadating. Maaga nilang nalalaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pero tayong lahat din ng mga mamamayan, huwag tayong magpapaloko dito sa mga propaganda ng pamahalaan. The system has failed us and we should correct this. At tayong lahat patuloy tayong magmamasid, patuloy tayong makikialam. Kasi nga, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.